I hope because of life circumstances, mga challenges sa life, then sabi na ko, quitting. But then, way back 2017, I met God. Then, I have hope. A blessed hope. So, hindi ako po na kubre ng pamilya. Kung ang mama is street vendor, ang papa is construction worker. And then, I realized na ako, yung kami igsuon. Ako ang needs is less priority. So, ito, kuhaan ko, ang God, anong diri mga family, medyo gamahay ko sa iyahan. And then, I really thought na he's so unfair sa life. So, engage ko sa sports, volleyball, basketball, to enjoy myself. And then, muna siyang outlet, paglawas sa pamilya na sa balay, to very young age. Then, I meet friends that to, na muy naka-influence ako to do unnecessary things, wrong decisions, bisyo, mga binubuhay, sa mga pag-eskwela, nakikugataro, because wala ko'y hope na para sa ako is, enjoy na lang na ako kung saan na ako. And then, after that, gi-invite ko ni Kuya Ralph ang magsuol na magsimba. But, ga-refuse ko permit para sa ako kay God doesn't deserve my time. Yung pagbulag basketball, yung pagmanulo, makapart ako sa tuwag simbahan, liti pa ako tayo magastuhan. And then, kung kami, masuok ko yung mama mo niya yung liti, magtuwag simbahan, nilayo man sa Cagayan, sa May. No? But then, sa Sunday, si Kuya Ralph sa ako. Basketball. So, bagting ang dalunggan. So, tungod sa basketball, niapil ko, ay gusto ko magdula lang basketball, wala ko ipake sa simba. So, mabot na akong simbahan, aircon man. So, matulog lang ko. Tulog na ito, patungod ko sa aircon, tapos mo ulit na yun. At rin basketball, apil. Until, siguro mga ika-third na ako ng apil sa one Sunday service na si Bishop Bong ang nagwali. And then, na-struck ko the way sa preaching. Na I think it's God na nag-touch akong heart na niingon yun ko sa akong self at one day, gusto ko inana kong istorya, gusto ko inana kong speak, gusto ko inana kong sa tubangan. And then siguro mo to ang start na pag-move ni God sa kuha. So mo to, gi-invite din ko ni Ralph sa life group sa Titans, Kuya Jonathan Adam, anak ni Bishop Bong. So dito, namin sa sagbubalik sa first na akong appeal God because nanagid sa akong mind. And then I believe si God yun na God will speak sa ako. Magwalik ko, mag-speak ko. And then before, I don't know nga but ulawon ko, kauna. Pero nasa akong heart din na gusto ko mahimo o na magwali sa tubangan, magdala og group. Bali, muna siya akong nahimo o inspiration na nag-appeal na ko. And then, tungod na to, bisag wala na yung basketball, nagpadayon ko, appeal life group. So, wala akong ka-realize siguro nga wala na ako nabantayan akong self. Hinahinay na rin kong bago ni God. Then one time, hindi siya akong life verse hangtod karon because na isa ka life group wali ni Kuya Johato is Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Then, ito siya ang nihatag ng hope sa ako abalik ng may mong engineer. Okay, na-realize na ako nga ang technique radi ay, ang secret radi ay is unahon si God. Hindi dito akong i-challenge akong stuff na ma-engineer ko uban ang Ginoo. Tungod ato mawali is I had my hope na pindi di ay kauban si God. So after ato, na-i-retreat 2017, December, na-retreat ato and then I decided to join. And then dito, grabe ang move ni God sa ako. Grabe ang akong realization, grabe ako ang regrets dito, grabe ang hilak. And then, one thing good nga akong i-decide na dito is, I will follow Jesus. And there's no turning back. Makauban ako si Jesus sa pag-reach na ako sa akong dream, sa pagkahimo na engineer. And then ako yung i-promise na sa self that ko. Magkuhan ko kang God at ko, Lord, uban mo ta ka, mag-uban ko sa imo.
na abuton na ako ni Gedream. So throughout my college journey, no, lisod kayo engineering. Lisod yun siya. Kapila yun ito nga times nga pag-give up ko na ko. But ma-remind din ko pero me na God is with me. No, I need to trust His will. I need to trust His ways, His timing. Kailangan dili na yun kumigup up. So dito, nag-isog ko, nag-enroll yun ko sa mechanical engineering sa USDP. Then God opened doors, mga opportunities na magtabang sa akuan. Ito yun ako na-realize na His words are true and di siya kapamaka and then keep sa siyang promises. Kaya pag enroll na ako sa college, nakakuha akong scholarship, DSC scholarship, na siya may nag-provide sa ako ang needs, hinahinay na gaan-gaan makuha ang financial means in college. No, siya yun, ito ginawa na-realize na God is so good na iyan din pong i-provide. So dito, na-remind ko sa seek first the kingdom of God. No, so na-realize na ako dito nga time, kailangan ko mag-serve sa iya. Kailangan ako sa unahon. So, ningon si Kuya ING, akong coach sa 3rd Brigade sa Kuan, sa Titans. Gusto ka mag-Timothy. So, ningon ko, diritso, wala yun ko na guna-una ko, wala na ko nag-duwan ako, yes, yeah. So, good ko. So, dito, nag-start ko o life group sa USDP mismo, sa mga classmates, sa akong mga batchmates, sa mga schoolmates, ubay. No? Dito, nagwali ko so good, and then, na-realize na ako dito, ging ligad sa ako, makarya ko, magwali ko sa tubangan. And then to, throughout my college journey, gawali ko sa mga classmates, sa mga friends. I encourage them na magkuhan, magbasa sa Bible, magkampok yun, maguban si God throughout the college. And then, indeed, God is so faithful. Ibanan ko niya, i-graduate ko, nauman ko sa ako ang engineering nga degree. So man na to, nandun akong Cebu to have my review para sa board exam. So dito, nagkuhan ko, nag-promise ko kang God, nasa ko niya dalon, akong dalon niyang word. And then, layo ko sa church, dagat temptations, and then nag-promise ko kang God na kampo ko sa iya, akong tipigan, na akong pagkapagsuhan sa pag-abot na ako sa Cebu. So, naging ko sa akong self dito ang kailangan. Pag-abot na ako sa Cebu, dagan o makaila pa ang God and Jesus. So, dito, akong mga dormmates, ako ba na akong mga roommates, gawali ko, talk me about God's word dito, encouragement, pag-ana sa mag-review about God, about Jesus. Every week, once a week. No? And then, I encourage po sa akong roommates, sa ako ang mga dormmates na mag-pray me every night din na antod sa mahuman ang among review, antod sa mahuman ang board exam. No? So muna, ang among gina-pray yun ato is mag 100% ang USTP, mag-top ang USTP, mag-top na share ng USTP. Muna akong ginabalik-balik. And then we started to believe na kaya na ihatag ni God. So during review, ang grabe ka stressful, there are times na kapilagin may breakdown sa stress, sa pressure, ang gasto, ang expectations sa mga tao sa palibot. No? There are many times na lami na mauli, lami na magpahuway because I doubted myself but I never doubted God. Kabalo ko, mabanan ko ni God, kasulod ko niya ani, mabanan ko niya ani nga makaluwas. And then, one time, during my review, na-realize na ako, God's in control. If I fail, He's still in control. And kung mapasag ko, He's hearing and answering my prayers. In the night before sa among board exam, grabe na gid ang kulba, grabe na gid ang kahadlo, ga-flashback na ng kakapoy, lamig na dihilak, lamig na breakdown. But God is talking to me. Baloy ko nga, dili ang board exam ang gabother sa akong heart sa pinakilalo. But ang pag-spread sa iyang word sa ako ang mga schoolmates na mag-take sa board exam. Ako, gikuyawan ko, kulbaan ko, pero God is really telling me, you need to stand up. Kailangan mo stand up ka para sa inyong plan. Nagkuhan ko, nag-isugid ko, we need to pray as a group. We need to talk about God. So dito, nag-preach ko about God. Nag-preach ko about Jesus. Bisag ako mismo, ikulbaan. Dito, kabalugin ko na
God is with me. And na-realize na ako, they need God too. So muna nga ako yung iitindugan, bisag kalami na ko dihilang kung buwaling yung kudan ko. I-encourage. And I reminded them na God brought us this far. He will not abandon us. So ulan to, pag-uman sa mga 3 days may exam. Wala gigul ba? I was not confident sa myself, but I was so confident with God. Kung masayang kaya buhaton. Ako yung ginawa na ako, Lord, I did my part. Ikaw na bahala sa tanan. So wala din ko nag-pressure, wala ko nagtumba, saling dito sa akong mga 6 months na pag-ampo, sa among mga pag-ampo, sa among mga pag-storya kung God, sa among pagpangingtabang, sa among pagpanikamo. So few days after the Ghost and Resolve, indeed, God is so faithful. Na-engineer ko, ang roommates, akong dormmates, akong friends, na-engineer me. And then our school got the top performing school, top 1, all over the Philippines. And I know it was not luck. I know it was God. Tungod kay nag-persevere me kung pangigtabang sa iya, nagpadulo sa iya. And I know na siya ang nagpaluyo atong tanan. And the night ato yun, nag-flashback yun sa akong tanan. Itong nawadan ko gana, itong sukok ng Lord. It was a very tough road, but God never left me. Ibanan ko niya hantod, maabot ko ang asa ko ako. Ang kabala ko, dili ito ako. Dili ito sa akong kabrayat, dili ito sa akong tungod kong hindi isa na ako. But tungod ko tanan kabrayat. It was a very long process. But in the end, God never failed. Ipakita niya sa ako na kaya na ako. Kung ipakita niya sa ako, kaya na. And now, this is Engineer Christian Agua. And this is the Blessed Hope Story. Wow. Praise God, praise God. Pag nakabantay din kong kanang mga maayo bitaw mo post, daghan kita is Blessed Hope Damila na ako. Ikan sa mga nag-birthday ganito. And even sa ending ni Coach Sean kay Blessed Hope Story. Napamita tayo. Wow. Excited ko sa kay title na to. Wow, lahi na po, no? It's not about sala, it's not about guba na kinabuhi, but another type of giving glory to God. So it's about a story kung yun sa ni Lord, gikan sa kalisod, nawalan ka o paglaong, and then gi-restore ang hope. And then karon, this is Engineer Christian Agua. Congratulations, no? Again, ilang pa ka ang mga batanon ng madasi ka na? Mabitaw pag-ingon nga, insay mo kudlo dito sa mga gangs. Papuan din sila ng Ralph. Because they have their own story to tell. Dili na kinangan ako pa na. So, praise God. Praise God. Bless po sa video sa atong Quad Media. Thank you kaayo. Excited ko na makita na sa Blessed Hope Damila na page. No, nanay subtitles para mga taga-gawas ganan magito sila mananaw, no? Ingalagos na kaya nung makasabot sila kang Jimboy. Inisaya mo itong Jimboy. Nanay subtitles. So, thank you so much Quad Media team. Ayan, thank you po sa atong mga batanon nga nag-join di ay no, na mga alas 12 din mo. Salamat kayo mga mama na pasalamatan mga batanon di ay. Thank you so much. Thank you so much sa inyong support. And I hope naagya ko ninyong support when we do the National Boot Camp. Praise God. In all honesty, medyo lain pa akong paminaw. But sa ako palaging giingon kahapon, I did not know nga nung gindalagin ko ni Lord dito ilalalay.
Ano magiging niya? Ano ito? Pwede lagi kumayon niya apoy. Pwede lagi kayo nga lain ako paminaw, dito na sa ko. Handle dito. Total, ay kaya na nila Coach Shirley sa iyahangan. Kabalo ko, kaning coaches na to sa ligan ko dito sa NASA. Kaya nila. But there was just this feeling nga gayong din sa ako nga ayaw ato. And that same feeling mo yung naghatod sa ako diri karon atubangan. Taliwala ganina morning wala mi kanaot sa main tungod kay taas akong taas kita akong gilanan kay ni nakaadlawon. Niabot ko mga 39.4. Alam na ko pukawa akong asawa kay lain ko diyang paminaw. And then taliwalaan na in the middle pagit sa akong prepare ko sa wali. Kaya alam ko kay gahiga ko nagigayon sa ko i-check si Eli. Kay inani mo ba na situation dia. Ang bed dili maigo nga kami tulog. So si Eli o si Jing sa taas, ako na ay muragamay nga bed sa ubos dito dahil ko. And na akong paminaw so di pa ako kung ngalayo ko sa Eli. Pero kamulo kong prepare sa wali sa ubos, higda ra ko. Nagigayon sa ko i-check si Eli. And lain akong paminaw, alam mga 38 po ato kapin. Di bangon ko, tulog pa yung mami. Pagkaroon ako kay Eli, mangyod. Pero gatulog sila mabagaan. So pag-anan ako sa suga, murag nang namugnaw akong lawas, kay gaanan naman ng dugo sa iyang ilong. Muto nga, diretso ko, patindog ko, akong gipunasan, akong gi-check. Kung sa mani, akong gipatsak-patsakan yung ilong ko, kanang wipes. Pag nasama na rin. Nasama na rin, kaya iyan ako siguro na anak, baka sulod. But grabe ang dugo yun. So, mura kong nahuwasan kadali tungkol to. And then, God just spoke to me, preach of ma. Preach of ma. Matoningon si Jing sa ako, pag mata na ako, may medyo luya pa ako. Tsaka man, pag-asalay ka, ako ikon nga dili sa, ayaw sa, ako na niya. So baga, I think mga alas 12 siguro to, kaya na ako, nag-message ako, anay-asalay. So, by God's grace, karon makatindog ko, makatundog sa inyo. Because I know that the message nga giandam ni Lord is relevant siya sa tanan. Importante kay siya sa atong kapanahonan karon. Especially with what God is doing. Kani siya familiar na kayo sa inyong versikulo. This is very familiar with you. Kapila ko na nagamit ng wali dire. But God is just leading me to a different part of it. Okay. Kung inyong ablihan inyong Biblia, please open your Bibles with me in the book of 1 Samuel. Okay. In the book of 1 Samuel chapter 17, nanawan yung mga Biblia, naman siguro na yung title niya sa taas. Alam na taas ito? Pero na siya yung title. Kasi yung title sa 1 Samuel chapter 17. Sabi saya, gihagit ni Goliath Israel. Sa English, David and Goliath. So I will focus on 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 29. Now, muna siya story. 1 to 29, diyan ako mo-focus. Muna yung panahon nga si David gikan sa ilang panimalay, gisugo sa iyang mamahan. Nga moadto dito sa panggubatan para tan-awon ang iyahang mga igsuon na tulo ka buok na sundalo. Ug tuod man niadto sa dito, ug pag-abot niya, ang iyang nakita is walay gubat nga nahitabo. Kay samtang naa pa siya sa kampo, pa siya kaduol gyud, kaya kadugay na niya nga naay isa katapukay nga tingog nga sigig hanggat ug gira. Hanggat ug away, dayon tanang, according sa Bible, tanang mga sundalo, gikan kang Saul, paingon sa pinakaupos na sundalo, mitago. Kaya naghanggat isa ka higante, na according sa theologians nato or mga Bible scholars, ang iyang kataas is at least 10 feet. No? Inaanak kadako.
ang gahanggat 10 feet. So ako, kay 5'7" man ko, siguro mga kadumaon ko. Almost kadumaon ko. Inanakada ko ang gahanggat. And during that time, nawatayan niya na sige binuang, si bugal-bugal kanina higante sa Diyos sa Israel o sa mga sundalo sa Israel. Pero walay isukol. Maong natandog si David tungkol kay di ba ang kasing-kasing lagi ni David para man sa Diyos. So miduol siya sa mga kasundaluhan ug nimutan na siya. Unsa may buhaton para sa tao nga makig-away ani higante o tanggalon ang kaning kadako kayo nga kaulawon sa tibuok Israel. So gisiskutan nila mauni ang mga ganti nga giandam sa hari. No, nga siya mahimong molingkod o kaon kauban sa hari sa iyang kanahan. Ang iyang tibuok banay dili na magbayad og buwis ug labaw sa tanan. Ihatag ang anak sa nga babae sa hari para mahimo niyang asawa. Kumbaga mahimo siyang prinsipe. Ug si pangutana ni David ana nadunggan sa iya kamagwangan nga magulang nga si Eliab. Ug iyang gibirhas si David siya nahania ka napon. Si kador gid ka. Sigurado gid ko nganyati ka ra diri para mutan-aw sa gira no. So sa naman po nimong gibil, asa naman ang insay mong gibilan sa mga karniro ni Papa dito sa Sabsaban. O ang akong gusto fokusan, kanilang yun kaayo. Ang kaning last verse na to. O ingon sa King James Version in 1 Samuel 11:29, muna ang gitubag ni David sa iyahang magulang. Pag-ingon sa iyahang magulang nga, unsa na po na mong istorya nga makig-away ka? Ikaw may makig-away ang higante, kasi mong gibinlan, bla 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 bla. Unsa gitubag ni David? Ingon siya, and David said, what have I now done? Is there not a cause? Kaning akong gihimon sa nga, kaning akong gihimon na makig-away ko ang higantihan na, wala ka din kausa nga nung dili na ako libuhaton. Nga tanan man, kung kulang na lang kayo nga manginsulto siya ba? Nagkamong nga tanan, mga sundalo man ito ako, pero huwag mong misukol, anak. So kung di mo musukol, ako na lang. Ako isukol, anak. Because in the mind of David, mas willing siya mamatay kaysa maminaw nga ang iyang Diyos nga gialagaran, gapakaulawan, gamugal-mugalan. Ani. And that is the cause. Muna siya nga kausa ang ako'y pangutana sa ato. With all due respect sa atong mga kaigsuunan nga Muslim. With all due respect. Kabantay mo sa tibuok kalibutan karon, ang permi gyud gamugal-mugalan is Christianism. Bantay mo? Christianismo. Tanawa gani. Tanawa ninyo ha? Asa karon na kuan magid ang June i-claim nila nga Pride Month. Ilagid ko no ni sa mga ex-men, ex-women. No? Ilagid daw ko no ni. Kinsa ang ilang gabugal-bugalan, di ba? Kinsa ilang gawat-awaton. Jesus permit. Kita mo, Pride Month, nga ilahang gibugal-bugalan si Muhammad? Wala. Kita mo nga si Allah ang ilang gibinuangan? Wala. Nga naman, istingi bugal-bugal ka mula kung Muhammad o kang Allah. Pag binayot ka dito sa Islam, di ba, hugutan kang liog sa imong kaugaling mong papa. But Christianity, wala. Ano man? Because we are so tolerant. Okay na sa ato, bugal-bugalan ang atong Diyos as long as ito kadamo. Okay na sa ato, na dili kumanon ang sugo sa Diyos as long as dili ta ma-inconvenience. As long as ang atong komportable nga pagkinabuhi dili
maundang. Tama? Ang mga igsoon ako mga Muslim, ako bilin mong ikuha ni sa ila. Yes, umayon mo sa ako, mga pastor, sa imong pagtulunan, sa imong pagtuo, kana sila maluwas ako, dili. Sa akong pagtulunan ha, dili. Pero bilin ko sa ilahang commitment. Bilin ko. Pag-abot yun sa ting-ampo nila, magdalang hita din na sila, ilang balik-balik. Muampo gina, even sa malls, na sila kung galing kwarto, kaya ano man, mag-ampo lang gina sila. Kristohanon, sa pagkaon, hindi mampo. Ano rin? Snack! Ay, lamig niyo. Kinuko. Lamig kayo, Lord, salamat pagkaon. Ay, nakalay ka mag-ampo, natukan na. Pero kita Christians, this is reality. Nahimot ang komportable na. Nakomportable ta nga atong schedules permit about sa ato ang buhat. Dili na ang kausa sa Diyos. Kaya alam mo nga naman itong gipugson, gipumuragahalin, ni Lord akong spirit nga moadto dito ilalalay atong last. Kakalayo ba di aning kungon? Abi ko ba, diri na nidapit ka ng pasuluray na ka. Yes ko na unahan sa paggawas ni mo, iwas ni mo aning Philips. Diha siguro na. Unapay, pamalit ka sintro libuna. Lahus pa man di ay. Ngayon yung gusto sa kumamad mo nga, first time na ako diri. First time din ako diri. But you know what? Dili ito komportable sa ako. Bilahin na akong Panginoon Friday pa. Balo ng mga batanon kaya nag-ubang migkaon na ay naging akong debate dito. And yet we still went. It's because sometimes pag naikausa, balang dilit ka, okay? You have to do. Sa atong mga kinabuhi karon, isip mga Kristohanon, napaba sa atong heart ang kausa. Diba? Ang sugo ni Kristo na apapagyan. Ang iyahang mga pagtulunan napabati buok kasing-kasing nato andam tuman. Or basig wala na. Basig wala na. Inani ka simple, akong gitudlo dito ilahang lalay kahapon sa kapon. Ingon diha sa Mateo, ningon si Kristo, kung asa nabutang ang imong bahandi, tuadid to ang imong kasing-kasing. Simple lang ikita siya. Amen, pastor. Ang ubang magidayon, gagamiton ni sa ubang pastor. Kumingon sila, anak, magwarpang na sa mga pastor na verse. No, that's not what I mean. Nganong pag-abot nga naaga ni dula, perya, pista, di ka gahuna-huna sa plite. Bantay ka? Di ka gahuna-huna sa plite. Pag may pista, di ka gahuna-huna sa plite. Sa ilo ako sa ubano, pag naiinom, pag wa na'y kwarta, di ka gahuna-huna, wa na'y kwarta. Mangutang ginag sa pakakis, bayaran ka. Di ka gahuna-huna sa kwarta. Di ba? Pag birthday, makapangutang yun. Eh, naman, mag-celebrate yun. Pero nga nung pag musimba ang pamilya, what a pity. Bantay ka? Pag simba ang hisgutan, wala kay kapliti. Pero paglaag sa perya kay pista, naa kay ikato. Muna'y giingon ni Kristo. Kung asa ang imong kwarta, naa dito ang imong kasing-kasing. It means nga may bawaan nimo kung ang imong kasing-kasing naa ka ba kay Lord. Kaya ang imong bahandi, pwede nimo gamiton para. Diba? Or, tungod ni kay ikaw o ako, wala, hindi ang atong bahandi.
Wala gid diha ang kasing kayo. Okay. So on, I just want to remind us this afternoon. Kabalo naman ta og say buluhaton nato. Kabalo man ta sama nga sa ako o sa among team kani si Pastor Ramila. Gikapoy na gid siya. Kay usahay mama na ko sa usahay driver na ko basta maglain akong pamina, driver na ko siya. Then karon ganina pa gyud sa SLI kung listen ako balik text na po na ko siya ma pili ikaw kuha ilang-ilay tuwa na po siya balik atong diri kuha. It's not convenient para sa akong mama na mag-ubad-ubad. Pero ako, nalipay maginan niya mag-visit, musangyaw sa pulong sa Ginoo. Mauna nga bisan pag-igno na ako na siya, mingon na siya nga agay-agay. Tawago na po kuhaan ni Ron, daan palagi ko, ako na po. Tawago na po ko. Pero wag na bisan kasama siya, dilit ako, siya na lang. Why? Because she knows. Muna siya ang kausa. Muning kausa. Patak, blessed hope. Why bali-balay? Walay bali-balay. Is there not a cause? Wala ba'y kausa? Kung sa mga kausa, yung kapag hilamutan ka rin. So, matana daw. Kung sa kausa, ang andam ka na ihatag ay mong kinabuhi. Kaya kung wala, abot lang, asa na paingon ani ka. So karong hapuna, dili na ko mangutana sa inyo kung kabalo ba mo unsay kausa sa Dios. De, kabalo naman siguro ta magisugod ta sa Ginoo, di ba? Nga magsangyaw sa iyang pulong, nga magsangyaw magdisipulo sa tibuok kalibutan. Kasabot na ba tana? Nga mo gini gi-command ni Lord, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Di ba? Go to the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I will be with you always, even to the end of the age. Gisugo na ni Lord. So di na ako kinanglan magtudlong pa sa unsa, because kapalunod ang tanan na. Ang pangutanan ako, kapalo ba ka ngan imo na dapat. In other words, it's not the what, but why. Why should I do it? Nganong ako ni Puhaton? So karon ako na, with the inspiration of David, siya giingon, is there not a cause? Wa ba'y kausa na akong dapat puhaton ni? Daro nato ni nga mensahe, finding your why. Pangitaw na to sa imuhang kaugalingon karon. Nga mo bitaw tuod ba? Nga mo tuod nga mugasto ko para mo ata simbahan. Nga mo mugasto ko para mo apil og life group. Nga mo kinahanglan ko maghatag panahon ani. Pag-invite ko ng life group, masukit pa ka. Hey, gasto lang ha. Gasto lang din ha. Dili ni siya sa pag-discourage sa ila ha, pagdaot sa ila. Because nakita na ko ang balance sa ilang kinabuhi. Mangutana ko sa inyo, ang uban gid sa inyo, kapuyan kay mo apil og life group. Kabalo mo ko ana, because sa una ni agi magpunto ana. Apoy biya gyud. Apoy labaw na nakay gusto apilan na kay laing lakaw. Apoy gyud. But natin mga coaches dire, like for example, kisa sa ato dire, ahente ka, agent, tapos kamot. Okay. Asa ang training? Agayan. Naba dire wala? Asa? Agayan. Pilipiti. 200 back and forth. May pamagkuha ang komisyon, asa paon dire. Tagayan Japon. Pag magato kang training, ikaw na yung gasto, igura ka maminaw, balik na po. Pilipiti kung gikan Philips pa ingon dire. 20. Pupunta na nato 50 for 10 back.
Pwede na ito kaya. Kung kala na nga-distansya na, ako nagigamit kaya dayo ko ng Philips. Kung ba sa ito, doon rin ko, kung bagari, baklay rally, pagkit na ito mahimot. Pero mato ta kagayan mga ahente, mato ta kagayan para anak, lugas to ta. Pag naay concert sa Cagayan, sa imong ganahan kayong banda, ako lang kwinta-kwinta, tiguman na. Pero life group, gasto ngayon na. Sila pasaya kayo sa kauras. Ang isa kauras din mo, maglingkor ara kasi ara na 6 rules. Why? Nga mo gasto ta og oras, mo gasto ta og kwarta, mo gasto ta sa atong emosyon ug kahago para sa buluhaton sa Dios. Ano man? Tuguti lang ko ani kay mubo ra man ni. Why should we do what God is asking from us? Nganong aton dapat buhaton? Number 1, gusto na ko ni i-remind sa inyo, kutob sa midawat kang Kristo, isip ilang Diyos, panuluwas o agalon. Number 1, because our lives are not our own. Ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, dili na imo o ako. Gibayran na na ni Kristo. Kaya ang imong kinabuhi, sa tinun-anay lang, sa una, may nga ako man yung kinabuhi. So unfair kaayo nga karon, iyan na po ni Kristo. Gusto ko pareha sa una. Pasaylo ako igsuon, wala gid sukad na hitabo nga naimo imong kinabuhi. Before ka giluwas ni Kristo kay gidawat nimo siya, ang imong kinabuhi ngay lain tag-iya. Nakaprinda ka siyawa. Nasabtan ko ninyo? Ang imong kinabuhi nakaprinda sa yawa. Gipakamatyan ka ni Kristo, giula niya yan dugo para maluwas ka, karon iya na ka. Tanawagan ninyo, Jeremiah chapter 10. Verse 23 to 24, unsay giingon ni Jeremiah, I know, Lord, that our lives, among kinabuhi, are not our own. Ang among kinabuhi, dili ni amo. So we are not able to plan our course. So correct me, Lord, please. Be gentle. Do not correct me in anger, for I would die. Kabalo si Jeremiah, ang akong kinabuhi, dili niya ako, imo na ni Lord. Nganong ikaw, ako kinahanglan ka mutuman, mubuhat sa buluhaton ni Lord, tungkol kay iyak kang giluwas. And pagluwas niya sa imo, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Siya na. Sa ako pang i-explain dito sa panahon dito may ilahapagan, dili ka pwede nga mudawat kang Kristo, nga mayon ka, nga dawaton na nako sa isip manluluwas. Dahil hindi mo siya dawaton isip Diyos ug agalon. Kay mura man nagkape na 3-in-1. No? Kung gusto ka puro kape, palit o steak. Kung ipalit ka 3-in-1, sagol na din ha ang gatas, ang sugar, o ang kape. So, dili pwede na imong dawaton si Kristo, may ka na Lord, Savior lang ka, manluluwas lang ka, pero dili na ka na kung pwede himong agalon o Diyos. Nani ka simple. Wa ni mo siya dawata as agalon, wa ni mo siya dawata as imuhang Diyos, then good news or bad news igsoon, sultian ta ka. Kung wa ni mo siya dawata as agalon, wa ni mo siya dawata as imong Diyos, pasaylo ako, wa ni mo siya madawat isip manluluwas. Mo bitaw nang i-explain nako dito. Ang kaluwasan dili siya makuha nimo pinagis pagtuo kang Kristo ug maayong buhat maluwas ka. It means magtuo ka kang Kristo, gidawat nimo siya, maluwas ka, and then ang imong kaluwasan mo resulta sa maayong buhat. Kaya nga naman, gidawat man nimo siya isip Dios ug agalon. Kung agalon na nimo siya, ikaw pa ba din magtuon? Hello? No, base lagi ganan, igigit itong istorya dito about ang Inday, ang social na helper ba? Nagpa-helper siya, sulod siya dito siya magalon, siya nga, okay, Inday, ako yung senyora. Inday, nani ka simple,
Ako, mumata ko dugay. Kay akong trabaho gabi eh. Si senyor nimo sayo na siya gahawa. Alas 6:30, maligo na siya. Kinanglan makahawa na siya diri og alas 8. Kasabot ka inday? Siya, yes ma'am. Yes senyora. So ang akong pasabot mo okay ni inday. Dapat 7:30 na nagyoy pamahaw. Kasabot ka inday. Siya, kasabot kong senyora. Siya nga, okay. So unsa may buhaton nimo inday? Siya, simple na senyora. Pag alas 7:30 gani, natulog pa ko, una na lang mugkaon senyora. Usahay inana ta. No? Gidawat kuno nato si Lord nga agalon, pero siya gapon ang ato ipabuhat sa tanan. Siya yung, sayo, ito itong pagtuusahay, no? Ato siyang gidawat nga agalon, pero Lord, buhatan ni Lord, ha? Lord, panalangini ko. Lord, inani Lord, ha? Ang akong gipangayong ng balay, Lord, ihatag yun sa ako, Lord, ha? Ang kaning akong gina-close na deal, ihatag yun sa ako, Lord, ha? Ang kaning akong gapangayoon nga uyab, Lord, ihatag yun sa ako, Lord, ha? Mungutaan na siguro si Lord, Kinsi agalon. Kinsi agalon. Ikaw ako. Wala nang ikanamutanan na Lord, kabubuton ba din mo din na mapaingon ni sa ako? Wala. Drinso mata. Adi. Sa imong pagdalit-dalit na ilad-ilad ka na problema na noon. Okay? So again, nga nung atong buhaton ang gusto ipabuhat ni Lord because ang atong kinabuhi dili naman ato. Ato naman siyang gidawat isip atong agalon. Kung naa kay agalon, dili na ikaw ang gabuot. Tama ba po? Mao na nga atong kinabuhi mga born again Christians, gagahimong maayo nga naman. Tungod kay ikaw gusto mo ikaw magpakasala, pero ang imong agalon di man gusto na magpakasala ka. So kung natinuod ka na nadawat mo sa isip agalon, kaysa may matuman, siya ikaw. Siya. Muna ang imong kinabuhi na hinay ka kausap. Amen. Kaya agalon na naging nato, dili lang manluluwas, agalon ko. Okay? Second, ingon ang Galatians 2:20, ingon si Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Dili na di ay ako ang nagkinabuhi. Tungod kay giluwas ko ni Kristo, apil na ko dito sa pagpalansang niya sa cross. So dili na ni ako ang nagkinabuhi karon. Kundi it's Christ who lives in me. Muna yun siya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ang pasabot ni Pablo, so kahit tungod kay ako, giluwas mo ni Kristo, tungod kay siya nagpakamatay para sa ako, it means na ako karon nga buhi, magkinabuhi alam kaniya. Kung unsay gusto ni Kristo, may akong buhaton. Kaya nga naman, ang akong kinabuhi, gipalit niya, pinaagi siya kinabuhi. Kaya dapat kita mag-impierno ba? Kita mag-itunta ang ihaw dito. Pero grasya ni Lord, iluwas ka. Amen? So, tanang Kristohanon, dapat kapalo na tadaan na. Tanang imong kinabuhi, dili na na imo. Ang Lord na. Pinay mong dapat, ang Lord na di ay ka. Ay napapuot-puot. Okay. Next. Why should we do what God is asking us? Una, tungod kay kita, ato kinabuhi, dili na ato, but ang Lord na. But second, because of the impact of our choice on others. Ang pagsunod ni mo kang Kristo o dili ni siya kung sanay na atay choice. Susama nga dagan kay tao sa kalibutan, dili lang sa bilang, dagan man.
Ang uban ituman sa kabubuton o plano sa Dios, tapos uban nga wala. Ila po na ang choice. Pero tanawan ninyo kung unsa ang effect sa imong pagtuo kang Kristo. Acts chapter 16 verse 31. Sige ingon. And they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." So, pag mutuo ka kang Kristo, imo siyang tuuhan, dawaton. Dili lang ikaw ang maapektuhan, apil di buong pamilya. Amen. Di buong pamilya. So, pastor, pasabot, lugar mo, pastor, pag mudawat ko ang Kristo, bahala ako igsuon, dili mo tuog Dios. Luwas na siya, pastor. Dili po na, pasabot. No, lisod makayo. No, kung ako na lugar papa, magpastor, okay na ako magpakasala, total, luwas ni Tommy. Dili siya inana. It means, nga tungod kay naa ako ani nga pamilya, dako kayo ang chance nga sila madala diha ka Kristo. Kung, ignay mo tapad, kung manlihok ka. Okay? Dili ni siya, tungod lang kay naluwas ka, luwas sila tanan, dili na siya inana. No? Bumitaw to, manakurat ko, pag-ingon ni Shirley nga, ingon kay si Lalay pas, ikaw gid daw. Kaya pa ko nang kabalo mag-abot dito, nga si Shirley na diyang ipitar. Gidala ko niya dito sa iyang family. Dito ni, upan sa iyang mama, sa iyang papa, iyang igsuon. Ito yung lula to ni mo, lula, yung swikas. Nakashare sa dito sa pulong ni Lord. Ano man? Because if naay membro sa pamilya nga makaila ka Lord, nga manlihok lang yun, nga mangisog, dili imposible nga hindi po pamilya makaila sa Diyos. Diba? Awa na si Hani. Si Osaya ba na din? Di pa na kanak mo engineer ng isa. Pero niabot na iyang mama, iyang papa dali naman sa iyo. Diba? Naka-disciple na yun siya o si Britney. Nakalis Britney, halos sa glipito ni mo, di puting mo. Pero who would have thought, di ba? Last Father's Day, kompleto sila. Nadala din nila ang family. Kani si Mafe, so una rin pa, siya po ginako kong mga anak, doon katuig. Yung mga anak karon na ako. Dili man siya direkta, direksyon. Sa una, gahandol ako, Bible study pa dali, wakay simbahan. Ang saging na reklamo ni Coach Hani, yan yung bana. Ay, paras, yung bana, paras. Hindi lang ito, madalapas ko, tingahing ikayo. Karon president sa ilahang batch sa SLI. Ano man? Basta ang naluwas na membro sa pamilya, mangiso. Murag si David ba? Wala ba day kausa nga angayan ako pag nilabutan? Wala ba day kausa nga pwede? Di ba? Kada itong higanti sa inyong pamilya, kada higantis pagkapalahubog, kada higantis pagkasugarol, anang pagkahiganti dito sa pagkabuak na pamilya, ang among lolo nagbulag, akong mamapapa nagbulag, so ako po magbulag po bisa akong bana, kanang higante. Kanang higante dito sa mga bisyo nga naa sa inyong pamilya. Magpabilin na siya niya, hantod walay isog nga mutindog, nga mahingon nga wala ba na ikaw sa? Kung walay, di mo papa, di niya kaya sukla na, hindi ikaw ang sumula na. No? Kanang itong higante sa sakit, kung hindi kaya suklan sa iyong ginikana, sukli. Ano kayo nga ni David? Bakita niya, siya nga, akong mga isuot to, no, lumba nagtago ko. Ang hari sa Israel, jakurok ko sa iyang tent. Kung wala'y musukula ng higante, ako na lang. As long as na ay anak sa Diyos na mangisog. Tima nilang as long as ang anak sa Diyos mulimo.
ang iyang amahan dili layo sa iya. Dili layo. So igsoon, nganong kinahanglan ta manglihok, nganong kinahanglan ta mangisog, nganong kinahanglan ta mutuman, because sa gani na kung ibutan nila, because ang atong choices will affect others, especially pamilya natin. It will really affect. Mutumog sa dili. Nganong dagan mga batanon palahubog, kita pa sila ilang mga ginikanan, palahubog. Nganong dagan bisyoso, kita pa sila ilang ginikanan, bisyoso. The choice sa isa ka ginikanan will always affect yung mga anak. So karon kamo mo mag-choose karon mga ginikanan, mga batanon kamo mo mag-choose, gusto ba ninyo mosunod kanang kinabuhi sa inyong ginikanan karon mo ba na imong gusto makinabuhion nimo sa imong pamilya, or pwede ka mamili na si Lord imong tumanan. Pildihon, patyon, bitayon, ihawon ta ng higanting at ako kay anak siya ro din ang maigo. Diba? Basta ang anak sa Dios manliho, dili layo ang Dios amahan na nasa iya. Ngano napildi ni David ang higante nga dako kayo, kaya ang nagpaluyong at David, Dios na mas dako kaysa higante. So kanang problema, mga sitwasyon sa akong pamilya, ang importante lang sa ato mangisog. Libuka ang kausa. Libuka. Okay? And then, last. Dali na pastor, di taas na ito. Last. Hanap ko na pulihan ang picture na. Okay. Why should we do what God is asking from us? So, number 1, because our lives are not our own. Di na ni ato. The moment gidawat nato si Kristo, iya na ni. Second, because our choice, because of the impact of our choice on others. Number 3, muna ang gi-reveal ni Lord sa ato. Because all earthly things will be left here. Balo ba ka na? Tanang butang sa kalibutan, ibilin ng ibilin. Tanang butang sa kalibutan. Whether ang imong sakyanan motor o ang imong sakyanan kanang pinakamahal na auto karon, pag mga matay tantanan, ang motor ibilin, ang auto ibilin. Whether ang imong balay payag-payag o ang imong balay parekadakuan ang hotel sa Cagayan, pag mamatay ka, hindi mo na dala. Ibilin na. Kung saan may madala na ito sa langit ay mga butang na spiritual. Kung saan man na, imong talag o kung pwede, talag sa mga tao na imong nasangyawan. Mura na ito madala. So, bisa ka ng mga sanila nga naging biniraha ka dito sa ukay-ukay, kay imo kinangusto, kay mo ninindod kayo. Ako ni! Matay ka, ibilin mo rin idiyak. Bilin rin idiyak. Muna siya ang sitwasyon karon dako kay nga pag-ilad sa yawa sa Christianity. Okay? Paminaw mo. Because ako dili maging ko prosperity preacher. Gatudlo ko about prosperity. Nga ipalampok ko sa Dios. But this is the reality. Ang yawa isulod na karon sa simbahan. Iyang ginatudloan ang mga churches to always find blessing. To always find blessing. Na dapat mulambok ka kung kay muni ang panalangin ni Lord. Muni ang panalangin ni Lord. Katubig ang mga dato, muna i-bless ni Lord. So kung ikaw pobre, pag ako kahatod ka ron, there's something wrong sa imo ha. Well, I agree nga kung napulo na hakatuig na pobre, na naging something wrong ana sad. No? Basta tapulan sad ka. Diba? Dagan mo po na ilan po, yung mga pobre nag-asinso. No? Kasi there's something wrong po. Pero simbahan ka ron, dagan kaayo mga gatudlong, always sa lang kwarta.
nga i-bless ka ni Lord, paningkamot din nga ma-bless ka. That is why ang mga churches na focus more on how to build bigger churches. Kung saan nga mudaghan ilang sakyanan, kung saan nga mahimong manindot ang tanan, forma sa simbahan. Ang problema, wala na naluwas. Wala na naluwas. Nga naman, kay mas ni-focus naman ka sa kwarta, sa blessing, sa mupurma, kanindot ng mga panimalay. Kay pag naligay panindot ka panimalay, galit natin ka mag-invite kang pastor. Pastor, i-dedicate sa ang among balay. Pag-abot dito, tingala ko, apin ang ako lang, i-invite natin buong simbahan. Pastor, kaya nang mubualan ang imong topic, Pastor, kay manaon, mamanta. Pero before sa pag-ampo, before sa pag-pray, taas kayong oras na, muli akong kwarto lagi. Uy, gamay, naging kayo ni 100 square meters lang. Taas kayo ang tour, and then ang pag-abot na yun sa pag-dedicate, Pastor, mubualan. Kaya mga akong bata. Because we are taught that blessing is always the way na nalipay ang Diyos sa iyo. Kung nagigutang sa yawa sa ato, nalimot ta na ang kausa di man pagpadato. Ang kausa was isang yaw ang pulong sa Diyos. There was one time na nakikidebate sa ako. Saya mo kung gani mga di man siya daan nga bago nga pastor kay mas dugay man sila sa ako. Makikidebate sa ako kani mga leaders pa sa ubang churches na makadetunggo ko sa OBC na yung mga lain-lain nga relihiyon at denominasyon na mag-appeal. And then, iyak mo pamutan, Pastor, kung sa imong stand, aning tithes, Pastor, kung sa imong stand. So, explain ko, inani akong stand, siya. Alili, sayong ka, Pastor. Kaya dapat inani, dapat yung mga kinsa man eh. Anong iyak mo kahilaptan, ani? Kinsa man siya. Ano kaya sige, siya pa sa Pastor, dili, dapat undangan na nakapagtulunan. Ako na isang lignan, simple na tayo. Ikaw, Brad, Avino. Dili na ko kinanglan mag-istorya pa about tithing sa imo. Kung dili ka mutuo sa akong pagsabot ani sa tithe teaching sa Bible, then di ka kinanglan mag-away. Buhata ang imo. Wa ka makagibikil. Pero paminaw sa ako, Brad. Pila ka ba imong Bible study karon? Wala. Ay ang ako mong trabaho na ako sa worship team. So wala ko Bible study, wala ko mga house to house or mag-handle anang mga tudlo ng dili. Lahi ang handle ana sa ministry. Ako siyang gihinan, pabangan sa iyang naon. Kina ko siya, Brad, kung wala man ganing kami tuman sa pinaka-basic nga gisugo sa Dios, wala kay karapatan mag-istorya sa ako about tithing. Ayaw ko tundok-tundok about doktrina kung ang pinaka-simple na gisugo sa Diyos sa ato, di kayo mo mahimo. Hilong siya. I don't care kung sa imong pagtanaw sa Diyos, sa simbahan, sa doktrina. Importante, ituman mo yan isugo. Pag-ingon niya nga pag-disipulo, pagtudlo, pag-share sa gospel. I know that hantag worship team dire mga may na sila mga anta, may manukab. Pero kung pamutan mo sa mo, pila na kapapok ang misulod sa gingharian sa Dios. Pila na kapok ang nakaila kang Kristo pinaagi sa inyo. Pero na to. Pila na ka nang ikaw din ang nag-share ha? Ayaw nang nag-share mo kung si Kuya Chan dito din ako nakaupan. Appeal to sa ako, dili. Kanang ikaw yun. Ikaw yun. Umutana ko, pila. Ay, Pastor, dili man ko kabalo kay wag man ko na trade na di ka magpa-trade. Kanang wag man di man ko maayo ana Pastor, di kay ko pa-memorize. Ano, nag-eskwela pa ka. Hindi man diha kasabot. No? Please, nganong medyo harsh ko ani karon, medyo gahi karon. Because simple magugay sa ato mangita og rason nganong dili ta mabuhat sa pagbuhaton sa Dios. Daghan kita rason. Busy ko,
kapoy ko, di ko kasabot anak. Sa ilo ako ha, sa mga batanon. Pabisan gani dili batanon, gani mga pagmamadiri. Dili gusto magtuon, magpatudlo about sa pulong sa Dios. Kay, makabuang muna. Diba? Makabuang mo muna. Dili gusto magtuon. Bago sari, paghapoy ka na, di ako masabtan. Pero ipatukar ang kanta sa K-pop. Memorize. Grabe pa kasi sayo, apil, kanta dito. Ano kasabot pa ka, anak? Nalay man ang lingwahe, na Bisaya, na English, di ang kasabot. No. Imong kasing-kasing, dili ready. Muna itin. Dili tawili magpatulog. Remember, igsoon, bahala pag grabe mong panikamot sa paghimo sa imong kwarta diri sa kalibutan. Pag mamatay ka, inilin mo na lang. Di mo na gali. Diba ingon sa Bible, nga niingon ang isa pa, dato, nga mingon siya nga, ha, akong kalag, pagmaya, kung ayaw kaya ang imuhang tambakanan sa kanang mga imong naabot, punok kaayo ang akong mga butanganan sa akong uwil, punok kaayo ang akong mga karniro, tanan nga nasa ako, punok kaayo, daghan kaayo, maokala, pagmaya, kay daghan pa kayo, pila ka tuig, nga imong ma-enjoy ning tanan. Sa gingon ni Jesus, ingon sa buang-buang ka. Kay karong gabi una ang imong kalaghaon sa imo. Nagtuo ka nga ang kanang imong dahaguan karon, ikaw gid ang enjoy ana. So isa ka anak sa Dios. Wala na sa. Ibilin mo na kana. Ibilin mo na kana. In 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 7, kung sa ingon ni Timothy, ay ni Paul, yet true godliness, tinuod nga pagka-Diyos nun, o pagka-kontento. True godliness with contentment itself is great wealth. Ang ani ko nung pagka-tinuod nga pagka-Diyos nun, o pagka-kontento, maupuno siya, tinuod nga, bahandi. Ano tinuod nga bahandi? So, siya pasabot, pastor, di na lang ni maningkamot. No, di na ako pasabot. Pero kung napaningkamot na lang kapirmi para sa kwarta, and then wala na kay panahon para sa buluhaton sa Diyos, kana mo delikado. Iba si dagan na kay kag-bonus sa inyong kumpanya, pero bisag isa sa inyong mga kauban sa trabaho, yun, nakadungog kang Jesus, sikat sa mong baba. Kaya sa'yo, pag-abot sa bonus, pag-ada, pagtawag, sa to? Ikaw, dako po, di ba? Ulaw ka ba? Maulaw ka. No? Kung sa ikaingan niya, after all, sa ikaingan ni Pablo, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. Ngayon si Pablo, wala tayo ginala pagsulod nato aning kalibutan, mao nang wa pud tay dalon paggawas nato niini. Igsoon kanang tanan nga atong kwarta, tanang mga balay, tanang mga takyanan, ibilin nato na. Ibilin na nato. Kung dako imong kwarta, usahay pag hindi mo nadala imong mga anak sa simbahan, wala nagdako og insakto, ang imong kwarta pag-iawayan na anak nila. We need to look at this sa aning ang perspektibo. In closing, kasi kailangan ang picture. Hindi ako maklaro pastor kay Layo. Ang iyong pangalan, ana, si John Davidson Rockefeller. Kailan mo, ana? Wala. Wala pagyapon. Kasi gusto madato. Patas ka mo. Patas ka mo. Ayan, ulo na rin sila.
Dili ra ba daw maayo ang dato? Wala mo rin mga maayo ang dato, ha? Ang dato nga walay panahon sa Dios mo na dili maayo. Okay? Gusto mo madato pero mo kailangan sanin. Yes. John Davidson Rockefeller is the first billionaire of the world. Pinakauna nga bilyonaryo sa tibuok kalibutan. And yet, paminaw, wala siya gipakatao sa milyonaryo nga amahan. He came from a regular family. Pamilya na normal. Trabaho yung papa, trabaho yung mama. Hindi, trabaho yung papa, siyang mama nalay part-time. Regular family, unong sila ka magsukod. Di siya dato. But sa iyang pagpaningkamot, tanan niyang himo, munigiingon ni Rockefeller sa iyang biography. Ingon siya, sugod at the age of 15. Iyang ihimo ni. Tanang desisyon niya sa kinabuhi, dili niya tuwitahon sa iyang bation. Kung dili, iyang tanang desisyon iyang himuon about kung kani makapagpakwarta ba sa ako, dili. In other words, tanang amigo, iyang pilion. Tanang relasyon nga iyang sudlan, kani makahatag ba ni kwarta sa ako, baka madato ba ni sa ako, dili. Tanang na iyang i-employ. That is why John Davidson Rockefeller, at 25 years old, he controlled one of the biggest oil refineries in the US. 25 years old. Siya na yung manager sa pinakadako nga oil refinery sa US. At age 31, he became the world's largest oil refiner. Again, kung sa iyang prinsipyo, tanang butang, tanang desisyon niya ang himuon, iyang kwentahon, makapakwarta ba ni, makapadako ba ni, maka-improve ba ni sa ako ang status. 31. Siya na may tag-iya sa pinakadako na largest world refiner sa oil. At age 38, he commanded 90% of the oil refined in the US. Imagine na, tibuok US, 90% siya ang refine. No wonder, bilyonaryo din siya. Imagine na tibuok nasod, Pilipinas lang gani. Di ba? Pilipinas lang gani. Dako na gani kaya na. Imagine na mo ang 50 kabuok ng Pilipinas. Ang US na 55 states. Siya mo yung control 90% sa oil na. Pero unsay nahitabo, at 50, he became the richest man in the world. Naabot din niya gusto. He became the richest man in the world, the first billionaire. And then after 3 years, he became ill. Nagsakit siya. And according sa iyaha, every day, ayat tibuklawas sakit. To the point, ingon sa iyang mga higsuunan, sa iyang mga gasulat, sa iyang biography, naupaw siya, natanggal na niyang buhok tungod sa sakit. And ang iyang doctors, grabe, giingnan siya, Sir, kani nga sakit, di pa ni matambalan na to. Di na pa ni matambalan. Agwantaha lang yun siya. And that is why the richest man in the world, the billionaire, the first billionaire, ang tao nga pwede mo palit o isa ka nasod, niya siya lang isa ang mugasto. Ang iya lang pwede makaon, sabaw o biscuit. Imagine na, naasay mo ang tanang kwarta, pero di nakakaunog humba, di nakakaunog litson, wala. Ang pwede ra sa iya, sabaw o sky flakes. Di mo ma-enjoy. And that is why for the next 1 year, ingon nila, dili na siya gasmile. Walay bisag unsa nga makapalipay sa iya. Kung kayo unsa man nimo natuod sa imong kwarta pero
Bisag gamay ni mo nga lihok, sakit kayo. Di ba? Dahil gusto ka mong kaon, bahalag kaon naman lang. Sabaw pa yun. Dahil skyflakes. Kaya mura may makaya si Antia. His doctors, after ato, katong galain niya maminaw, ang iyang doctors, tingon sa iya, sir, isa na lang katuig kinuha. It was at this moment nga si John Rockefeller, pagkaingon sa iya na isa na lang katuig ang kinuha, nakaambo siya. Because John Rockefeller came from a Christian family. Nakaambo siya sa tanang desisyon niya yung himo siya kinabuhi. Nga tanan, wala nakasenter about ang Lord, kundi rin nakasenter sa unsaon niya makakwarta, unsaon niya nga mag-improve, inani tanan. So when he found out that he was diagnosed, na 1 year na lang siya, one day, he realized, na kanina ng kwarta nga naa sa ako, hindi ko ni madala sa kalibutan. Hindi ko ni madala pagawas sa kalibutan. The billions nga naa sa bangko, magpabilin sa bangko, i-enjoy ni sa mga tao, ambot kinsa mo enjoy ani. Pero ako, mag-aginod ko diri, and then want to kog langit, o asa pa ko datong sa Ginoo kay, kung kinabuhi puro naman negosyo. And because of that, he made a decision. Ngayon siya, tawaga, tanan akong attorney, tanan akong accountant, ali mag-meeting ta. And during that time, he decided ni John Rockefeller that he will use his money for others. He funded churches, events sa mga simbahan, mga kasimbahanan, nagpatukod siya ng mga ospital, naghatag siya kwarta dito sa mga foundations para nga mag-study sa lahi-lahing mga tambal. Ug tungod ana gikan sa iyang kwarta dito ng gawas, ang kato bitaw mga tong breakthrough sa penicillin, siya mo'y nag-fund ato. Rockefeller, katong mga tambal sa malaria, siya'y nag-fund ato. Katong typhoid, iya tong kwarta tanan. And because of that, na nagsimba na siya balik, nibalik siya sa Diyos, something happened in his life. With the change in his mindset, kato yung mindset ito, kwarta, balay, property. With the change of that mindset, ibalik niya sa unsay original. Lord, ikaw ang gidaay una. Ikaw una. With the change in mindset came God slowly healed him. And the man who was supposed to die at 53 died at the age of 98. Giayo ni Lord. Gipa-enjoy ni Lord. Ang tao na magitaningan na at 53, niabot og 98. Kung sa iyang ingon, sa iyang last na istorya, ingon siya, during that time, God taught me that everything belongs to Him. And I am only a channel to comply His wishes. Kung saan ay gusto ni Lord yan? Channel na po. Kung saan gusto ni Lord? Sige Lord. And because of that, my life has been one long happy holiday. Mura na akong nagbakasyon. Full of work and full of play. I dropped the worry. Katong mga kabalaka, tanan, gibiyaan ako. I dropped the worry on the way. And God was good to me every day. So, ayaw kalimti ang kausa. Don't forget what God wants you to do. Don't forget why you are doing it. Dili lang enough na hanap ikaw, kabalo lang ka sa gisugo.
In conclusion, pwede po mangayo o mic sa kamay. Pwede natin magamit ang mic. Conclusion lang. Familiar mo sa kanta nga Dalampanan? Dalampanan. Itong worship team, pa-memorize kung siguro mo anin. Dalampanan. Dito lang, Pastor Bobby. Please ko ihatag kang honey. Honey, okay. Han, kantahan palihog ang chorus sa Dalampanan. Dalampanan ka, O Diyos, sa kuman, ang kalinaw akong mabaan, dihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Thank you. Han, lingkod sa Han. This time, I want you to close your eyes. Iyong mata. I want you to go back sa panahon nga ang imong anak nasa ospital. I want you to go back sa ato nga memory. Sa panahon nga kulang ang kwarta ninyo para ipakaon ang pamilya. Sa panahon na ang tambal wala ang kapaluasan ng kwaon. Sa panahon nga tanang problema nakahalisat sa imo, naapakay palatian nga imong hangga. Now, kinsa ang naa sa imo atong panahon? Siya. Jesus was there. Now, I want you to sing kana nga emotion, kana nga pagpasalamat because sa iyang gihimo sa imo ha. Kanta ito, Dalampanan. Sige, please. The best offering nimo sa iya, sa iyang gihimo sa iyo. O Diyos, kasaguman, ang kalinaw akong mabatunan, di alam sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Thank you, ha? Ipasa kay Dali. Tiyong Dal. Tiyong Dal. Nung dumi ang panahon nga wala mo ikabayad. Sa panahon nga ang inyong family wala nang kabalong asa magpuyo. Sa panahon nga ang feeling nimo wala kay madagana. Napahigibati, napatanan. And then kalit ni abot si Lord. Gitabangan ka, gitagbo tanan nimong panginahanglan. Yatagan ka, upana nga nahimong tarong, nagseryoso. Now I want you to sing the best imong mahimo, Dalampanan, sa Dios nga naghimo sa imo. Ano sa ang pagkalita nga imong mahatag? Dalampanan ka, O Diyos, kasaguman, ang kalinaw
first ug second nila nga kanta. The first part was they understood what akong ipangayo. Bantay mo? Kabalo sila, kamo memorize mo sa dalampanan eh. Akong gihangyo, kantahan ang dalampanan. Nasabtan nila ang assignment. Okay, kantahan ang dalampanan. Kung sa diferensya, nga nung pag ikaduhag kanta ng hilak mo. Because nasabtan nila ang why. Nga nung gakanta ko. Muna'y diferensya nga kung gusto makuha na ito para mixo. It's not enough that you know kung sa'y gisuto ni Lord. Kundi dapat kabalutan, nganong akot ng buhat ko, nganong mutuman ta, nganong manliho ta, nganong atong isangyaw sa atong mga kaisunan, sa atong membro sa pamilya. Because we know, kaya kung dili nila dawaton si Kristo, wala. Wala. Ako ang yun ng worship team to please, dili sa ato ba? Akong gihangyan na nato, just meditate on this. Just meditate on this song. So, dili na ko gusto na pahilakon mo. It's not that, dili na mo ang akong target. Ang akong target is masabtan ninyong anong kinanglan ta mo sabra. Anong kinanglan ta mo tuman sa sugo sa Diyos. Dili nito mo kay gusto ta mo papel. Dili nito mo kay gusto ta nga musika. Kundi tungod sa pagpasalamat sa gihimo niya sa pagkinabuhi. Dili naman niya atong makinabuhi karon, ipalit naman ta. Ipalit na. I know nga naamoy mga problema. I know nga naamoy mga sitwasyon karon. I just want you to sing, to listen while they will sing that song. Simple lang, dalampanan. Si Lord ang atong dalampanan. That during the hardest points sa itong kinabuhi, sa ay malimot ang gudla. Malimot ta. Sa ay kapoy mubuhat sa iyang buluhaton. Sa ay mas piliwan pa na itong ubang buta. Pero nalimot ta that during your weakest moments, during the time na walang-wala ka, siya ra ang naalihan. Listen to this song as we
ako lang nahibawaan nga mo man imong gusto pero ako man ilabot sa akong kinabuhi. Pero Lord, karon nadumduman na ako. Nganong amo ning buhaton. Dili tan tungod kay imong gisugo. Kung dili tungod kay gihugma ka namo imong Dios. Tungod sa imong gihimo sa among mga kinabuhi mo, kami andam ang buhat na imong nananalang. Igsoon, kung ikaw man karon nabati nimo nga nay gusto ipabuhat si Lord sa imo. And for pila na siguro kabulan, pila na ka tuig siguro, lahimo na ning giluom-luom, na dili na nimo gabuhaton, kapag dili mo gapansinon. Pero karon sa pagpaminaw nimo, andam kami mo nga Lord, buhaton ko na to. Buhaton ko na. Dili tungod kay may lapit ko, dili tungod kay utangan ka sa ako, Lord, or utangan ko sa imo, mag-isip pasalamat din ang Diyos sa iyong bigay mo sa akin. Sa magkanta balik ang atong worship team, kung ikaw na iso na makakihanglan sa pagtindog o pataasay mo mo niya, Lord, buhaton ko na. Buhaton ko na. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat din ang Diyos sa kaisog sa iyong mga kanan. Salamat.
maligo ka sa ilang kinabuhi. Una sila sa isang malangis. Kung dili ni malimot Ginoo. Sa panahon nga muigo na po, muatake na po ng yaman. Lord, hindi malimot ka. Kaning ka na namang gabuhan kung dili para musikat. Kung dili isip pasalamat sa iyong sa isip pasalamat sa pagbago sa mga kinabuhi. Sa pagtuyot, Ginoo, na among kinabuhi nga maingon sa talaglagan, yung pinala sa kawasan. Salamat, Ginoo Diyos. Salamat, Diyos. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat din Diyos sa iyong pagtanto sa mga kasing-kasing ng mga. Salamat sa iyong mensahe. Na Lord, dili ni siya resulta lang sa among mga luha, Ginoong Diyos. Kundi rin resulta pa ni sa kinabuhi ng mga among mga kauban nga among padala sa iyong tiilan. In the name of Jesus, we claim those lives para sa iyo, Ginoo. Gamitan ni Ginoong Diyos in the name of Jesus. In Jesus' name. Lord, sa magasimba po ni kanimo pinagi sa among mga halad, sa among mga ikapulot na ron, akong yapo kay ikaw mahimaya sa among ang mga tithes, sa among offering. Na Lord, among ihatag kanimo ang angayan kanimo, Ginoong Diyos. Lord, salamat tayo. Salamat. In Jesus' name. Amen. So, sa maghahatag ka sa atong mga halad, ikapulo, panahon na, pwede na ka man sa atubaran.